What's up mga guys, mga atis? Welcome back sa aking channel. This is Chris Alan at ngayong araw papanoorin natin yung isa namang bagong series na produce ng ABS-CBN Studios para sa TV5. Ito yung Sin of the Father. So, ang pinagbibitahan nito ni Gerald Anderson. So, I don't know kung ano yung series na papalitan niya, kung yung kay, I think, definitely hindi yung kay Coco Martin. Maybe yung series ni Daniel Padilla sa ni Ian Veneracion sa ni Richard Gutierrez. Yun, siguro yun. I have no idea. So, hindi ko na ito patatagalin pa, papanoorin natin yung trailer at may bibigay ko yung reaction at opinion ko on the series. So, with no further ado, let's go! Gusto nating? I will make your money work for you. Yayaman tayo! Tatay niyo po pala si Mike Trinidad. Like father, like son na. Ano ba talaga gusto mo? Humihingi ako ng tawad sa iyo at saka sa nanay mo. Sino bang naglagay sa atin sa sitwasyon na ito? Tawag nila sa atin sa sitwasyon na to! Hindi po alam. Pinagdahanan namin nung umalis ka. Anak, may gusto akong sabihin sa'yo. Kung ano man yun, wala akong pakialam. Natagpo ang patay ang investment guru na si Mike Trinidad. Nakita ko siya ng isang araw. Nung dinalaw ka niya, parang mahalaga yung pinag-uusapan niyo. Ano ba yun? Yeah, excuse me. Personal mong kilala ang asawa ko. He is my father. Isang scam ang Yayaman Tayo Investment Fund. Naskam tayo! Pagbabayaran ni Mike Trinidad ang kanyang krimen hanggang sa hukay. Pare, trending ka. Tingnan mo yung pinorward ko sa'yo link. Sandali! Sandali! Walang pinangyayari! Protektahan pa yung mga scammer eh. Tinahayaan na lang makakuyog yan eh. You are terminated from Golden Trust Bank. Magkita na lang tayo sa poste. Come prepared. I am prepared. Well, let's test that confidence in court then. If i-freeze daw ng gobyerno lahat ng accounts under your dad's name. I'm trapped here. No place to live in. No anything. Miss sa'yo ata to. You think? Galit ako sa mga katulad niyo, yung mga scammer na yan, mga wala silang konsensya. Lahat ng pinaghirapan ko sa isang iglap na wala. Babangon tayo ulit bilang isang pamilya. May na-receive kang email. Yung nag-send sa'yo, patay na. Ano to? Crypto wallet? Ano yan? Ang laki pera niyan, Pards, ha? Crypto wallet. Mahigit 32 billion pesos yan. Pag nag-create ka ng isang crypto wallet, kasabay nito mag-generate ang seed phrase nito. Ito ang katumbas ng password. Pag na-access ko ang crypto wallet na to, pwede ko na ibalik sa mga biktima ang perang na scam niya at matatapos na lahat ng problema ko. Gusto kong malaman kung nasaan ang pera natin! Yan ang suspect natin, si Samuel Trinidad. Nasa kanya yung pera natin. Ikaw yung scammer. Ako mismo papatay sa kanya. Pilitin nyo, huwag niyo titigilan hanggang hindi niya ilinalabas yung pera. Yung pera na yan, galing sa mga biktima ng scam. Yung perang yan ang klase na papatay ka para makuha mo. Paano? Paano anak mo? Paano si King? Kailangan unahan ko sila sa pagkuha ng pera to. Para pabahay ko ng buhay ko. Mahalang kabayaran ng katotohanan. Sins of the Father. Ngayong June 23 na. Okay, tayo ko napanood natin yung full trailer ng Sins of the Father ng pinagbibidahan ni Gerald Anderson. So, ito yung bagong series na produce ng ABS-CBN Studio para sa TV5. So, wala akong idea kung ano yung papalitan nila, kung yung Incognito or yung series ni Coco Martin na Batang Quiapo. Dito sa trailer nakita natin, it looks so good kasi mukhang promising. It's a different storyline about crypto money, something like that. Yun. So I hope sana how you call it, maging maganda yung takbo ng series nito kasi alam nyo guys, worry ko dito, even though nagkaroon ako ng interest dito sa storyline niya, may worry ako na baka matulad to sa mga past series ng ABS-CBN na ang ganda ng umpisa but later biglang pumangit, biglang nagwindang-windang
because sa pagtatry nilang pahabain yung series, sa pagtatry nilang pagpasok ng maraming subplots, diba? Yung isang pinakamagandang example dyan yung 30 Linen. Ang ganda. Sobrang promising yung storyline. Ang ganda ng umpisa, but when it comes to middle, until sa end, pumangit because they're trying to lengthen the story. Tapos pinasok nila yung iba't bang subplots kagaya ng love team, diba? And dito nakikita ko, mayroon dito isang love team, yung kina Seth sa Francine, na mukhang ipapasok yan, magiging doon iikot yung storyline. Same thing with Gerald, with the other actress dyan. At di ko kilala yung isang actress doon eh. Ang kilala ko lang doon yung Sound Luis Manzano. I forgot the name. Saka si Shaina. So, I don't know. Tapos may isa, diba? So, yun. So, tingnan natin. Kung mapapanindigan nila itong storyline nitong series na to. Kasi honestly, when it comes to paggawa ng storyline, magkalaga din ng ABS-CBN eh. Not much of out of the box storyline, pero alam mo, pinag-isipan yun lang, napag-iisipan na nila ng maayos, pero when it comes sa paggawa, medyo nawawala sila because nilengthen nila yung series, pinapahaba nila to the point na nawawala na yung kwento niya kung saan napunta, tapos ang daming subplots, diba? So I'm not also saying this na ito yung problema ng ABS. Si problema rito ng GMA, last na example nun yung Pulang Araw saka yung Widow's War. Ang ganda ng umpisa ng mga series na to, pero nung medyo napahaba yung series, in-extend, tapos nalagdagan mo sa ibang subplots, medyo nawindang ng storyline. So hopefully, sana itong Sins of the Father, medyo mag-stick na lang sila sa storyline nila. Huwag na nilang pahabain. Kahit pa maging successful to, huwag na nilang pahabain, diba? Stick to the storyline, diba? Sayang, masisira. Masisira yung kwento. Diba? Ang ganda-ganda, tapos hindi mawala. And medyo ito sa kwento naman, ito sa title, medyo questionable rin ako. Medyo hindi siya ganun ka-attractive. Sins of the Father. Ibang dating sa akin ng title eh. Parang ginawa na lang sana ng ibang title at katulad ng Incognito, ganda eh, bagay ito sa series, diba? Pero ito is Sins of the Father. Parang ginawa na lang yung Crypto, something like that. Pinakita rin naman sa trailer, Crypto or whatsoever, na basta something na kakaiba. Pero kasi itong title, Sins of the Father, medyo hindi siya ganun ka-attractive, diba, sa mga viewers. Ano yung Sins of the Father, diba? So yun lang. So again, I'm excited for this series. Mukhang maganda and mayroong hope na mabigyan tayo ng ABS-CBN ng something new when it comes to sa storyline. And the acting, wala naman tayong problema yan. Magagaling mga artista. Palabas sa trailer, nakita na natin ang galing ng mga artista, diba? So, piling-pili mga artista din nilalagay nila ito. Hindi basta-basta na artista. Talagang magagaling na artista. Yun ang lamang ng ABS-CBN when they do series. They make sure na may nilalagay dito magagaling. From the lead star to the supporting star, magagaling na artista. So, yun ang age nila. So, yun. Kaya maganda yung mga drama series nila, diba? So, doon sila angat when it comes to drama series. So, there you go. So, sana magustuhan natin to. Ma-justify yung expectation natin dito sa series nito. So, kayo mga atis, nagustuhan nyo pa yung trailer ng Sins of the Star ni Gerald Anderson, mag-comment kayo dito sa baba. At nagustuhan nyo rin ba yung mga pinigay kong comments at points about this series, mag-comment kayo dito sa baba and I will read and your comments and I will try to interact with you guys. So, yun. Thank you very much. Have a nice day and bye-bye.